So I'm going to pull an oracle card. This love oracle card is a new card. Hindi, ilang buwan ko na to binili, pero ngayon ko lang siya magagamit. This is a matter of heart oracle card. So, gagamitin natin siya. Ano man yung lalabas sa card na to, titignan natin sa tarot card kung bakit yun yung lumabas. Too many options. So, madami daw masyadong option. Too many chances taken. Oh. Parang cheater na pinagbigyan, paulit-ulit na pinatawad at walang nangyayari. So, natural, authentic feelings. So, might be this could be a really true love. Mahal mo talaga siya. Naturally, hindi pilit, hindi anuman, hindi magical. Basta minahal mo lang talaga siya. Pero bakit parang ganon? Minahal kita ng paulit-ulit pero parang hindi ka nagbabago. Kasi ang dami ng chances na binigay mo sa person na to. Pero parang walang pagbabago. Nagloloko pa rin talaga siya. So, yun yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, genuine yung pagmamahal mo sa kanya talaga. You know, we cannot judge people yung laging nagpapatawad. Ibig sabihin nun, totoong nagmamahal, totoo silang magmahal talaga. Kasi hindi mo naman papatawarin yung isang tao kung tapos ka na sa kanya, 'di ba? Hindi mo papatawarin yung isang tao kung wala ka nang nararamdaman na pagmamahal. Kumbaga, bahala ka sa buhay mo, wala nang pakialam sa iyo. Parang ganun. Sometimes hindi mo siya babalikan kung ganun na yung nararamdaman mo. Siguro meron din talaga na pinatawad na kita dahil tapos na ako sa'yo, tapos na tayo, wala na yun. Pero, part din sa'yo na pinatawad kita kasi mahal kita. Dahil totoong mahal kita. Parang hindi naman to pagpapatawad at paglalayo eh. Ito ay pagpapatawad and giving another chance. So, yun yung difference nila, 'di ba? Sa nagmo-move on at sa nag-i-stay pa. Pagpapatawad dahil nag-i-stay pa. So, but then, ang problema sa person mo, nasanay siya sa'yo. Yun yung problema, bakit siya nagkakaroon pa ng madaming option. Kasi alam niyang papatawarin mo lang din naman siya. So, parang makukuha ka lang sa salita. Makukuha ka lang sa tingin, makukuha ka lang sa lambing, makukuha ka lang sa iyak, could be. At papatawarin mo na siya. Kaya lang walang pagbabago na nangyayari. Yun yung talagang pinakakailangan yung obserbahan pagdating sa relationship ninyo, yung pagbabago ng person nyo. Kung papatawarin nyo lang siya, okay lang naman yun eh. Bibigyan nyo siya ng second chance. Pero wag na third chance kung wala pa rin nagbabago. Kumbaga second chance, pwede pang ma-observe mo kung nagbago ba talaga o hindi. Pero kung yung paulit-ulit na lang, hindi na yun. Hindi na tama yun. Hindi na soulmate yun. You know. So, parang dito, kasi parang very challenging yung nangyayari dito sa situation ninyo eh. You really want na talaga to heal. You really want na talaga. Pero your person keeps on coming back. Lagi siyang nandyan. So, ikaw, hindi mo alam, parang hindi ka sure this time kung ano pa to, mahal niya pa. So, yun, babat na talaga ako. Anyway, as I said, itong person na to, on your part pala, mahal mo talaga yung person na to. Parang, kumbaga, naniniwala ka talaga na nagmamahalan kayong dalawa. Sa mga pangako niya, I think also. Kasi ito, naniniwala ka talaga na nagmamahalan kayong dalawa. Yet, pagdating talaga, kasi ganito, sa una, okay naman, kung sakaling
pinapatawad mo siya, nagiging okay kayo, mga 1 month, ganyan, okay naman. Pero bumabalik pa rin talaga siya sa dati eh. Parang natutokso na naman siya, tapos yung connection ninyo hindi na naman nagiging okay. Parang feeling mo emotionally detached na naman siya sa'yo. So, ganong mga bagay. Kasi nga, nagkakaroon talaga siya ng iba. Too many options. And alam mo yun. Alam mo yun at hinahayaan mo yun. Siguro hindi naman siguro na gusto mong hayaan to. Kaya lang dahil sa natural, authentic feelings na meron ka sa person na to, sa pagmamahal na meron ka sa kanya, nabubulagan ka sa pagmamahal mo para sa person na to talaga. Let's see. Honestly, yung person mo, noon minahal ka naman talaga ng person na to. Kaya lang sa laging nangyayari sa inyo to, parang nawala na siya ng excitement sa relationship ninyo. Parang nakaramdam na siya ng boredom. Yan, boredom or coldness. Kasi parang wala nang excitement sa'yo eh. Kasi parang sa lagi na lang na pagpapatawad. Most of the men kasi talaga, gusto nila yung challenge. Yung papa-challenge mo siya. Hindi yung palagi mo pinapagbigyan at palaging ikaw yung gumagawa ng paraan. Minsan, let them challenge you. Or hayaan mo sila na mag-chase sa'yo, or hayaan mo din sila na sila naman yung gumawa ng paraan para sa iyo. Wait lang, para maingay. Yun, sorry. pinalakas ko kasi yung electric fan. But anyway, I hope narinig nyo yun ha. Akala ko kasi may mic pa ako, tinanggal ko pala kasi nag-charge ako. So, again, ulitin ko na lang. So, anyway, as sabi ko kasi dito na yung person mo, nawawala na siya ng gana. Parang hindi niya na na-appreciate yung relationship ninyo. Dati naman mahal ka nito. Totoo, minahal ka nito. Pero parang nakaramdam na kasi siya ng boredom or coldness sa relationship ninyo. Kasi parang lagi na lang eh. Wala nang excitement. Wala nang challenge from you. Kasi sabi ko nga kanina, yung mga lalaki, gusto din nila yung napapa-challenge sila. Yung naghahabol ba sila. Pero parang, seems like dito, parang lagi na lang ikaw, nasasanay na sila sa'yo. Parang, ano pa bang excitement na pwede mangyari dito? Wala na. Kasi, wala na parang ikaw na, binibigay mo na lahat nandiyan na sa'yo. Baga binibigay mo na lang lahat. Wala na silang hanapin pa. Minsan sa mga lalaki, may mga lalaki they can understand, Pero may mga lalaki parang naghahanap sila ng challenge kung saan sila mag-chase or something. Lalo na mga fire signs. So, on your part, while doing everything sa person na to, while pinapatawad mo lagi siya, ginagawa mo yung lahat para sa kanya na you thought mamahalin ka niya lalo pag gawin mo yon, nag-aantay ka na ngayon sa wala. Napapagod ka na magantay sa mga pangako niya na mag-move forward siya towards with you na wala namang nangyayari. 'Di ba? So, hanggang sa nahihirapan ka na. Feeling mo pasan mo yung burden ng relasyon ninyo. Parang feeling mo bigat ka na. Parang feeling mo gusto mo na ngang mag-heal, gusto mo na lang mag-move on. Parang feeling mo gusto mo na lang maging single. Ang problema dito, mahal mo siya hindi mo siya kayang bitawan.
Parang every time, parang hindi ka makamove on sa kanya. Every time, ganun, yung nararamdaman mo. Tumatagal na nga kayo eh, ganun. Nagtatalo naman kayo, hindi naman sa hindi. Nagtatalo kayo, pero parang sa mga nalalaman mo, para kang nagiging bulag sa katotohanan. Parang ganun. Kahit nako-confuse ka na minsan, pero seems like, parang, alam mo yung kaluloko niya sa'yo, desisyon niya yun eh. Hindi yun sabihin na hindi ko sinasadya. Nag-decide talaga siya na magloko kasi naghanap siya ng excitement sa iba. Yun yung ano ko dito. Naghanap na siya ng excitement sa iba kasi wala na. Kahit pa siguro kayo, parang nandyan ka lang, matagal na kayo, ganyan na lang kayo. Pero wala nang excitement. So, yung excitement, hinahanap niya na sa iba. Kaya nagluloko siya. So, if hindi mo siya bibigyan ng lesson to learn, hindi magbabago to. Walang mangyayari dito. Kahit pa anong gawin mo para lang mahalin ka niya at magbago siya. Kahit pa kaano mo siya away-awayin para magbago siya at patawarin mo na naman siya. Hindi magbabago to. Hanggang sa hindi ka gagawa ng way para matuto siya. Like, for example, to give this person silent treatment. So, kahit gaano mo siya kamahal, pero just really try to give this person silent treatment. Tignan mo kung ano yung magiging reaction niya. Ano yung magiging feelings niya nang wala ka. Silent treatment means tahimik talaga ha. Hindi yung hindi yung parang isang sorry lang. Okay na. Ganyan. Hindi yung meaning niyan, bigyan mo talaga ng space yung sarili mo na makapag-isip, mag-heal, and hayaan mo siya kung ano yung gagawin niya para maayos kayong dalawa. Anong gagawin niya sa sarili niya sa pagbabago. May iba kasi na mag-silent treatment tapos kinabukasan mag-sorry lang. Sige, wag mo na ulitin yan na. Char. So, kasi ikaw yung maiipit dito eh. Ikaw maiipit dito. Yung parang gusto mo na talagang ng freedom pero walang nangyayari. Kung hindi ka gagawa ng action, wala talaga mangyayari. Ganun na lang kayo. So, baka nga itong person na to nag-aantay na lang na ikaw na yung bibitaw dito eh. Pero, try mo na lang talaga siya bigyan ng silent treatment or lesson for this person to learn. Tingnan mo if this person will going to chase you. This person will going to do everything para makuha ka balik. This person will going to change even para lang maayos kayo. Then, siguro, pero ganitong too many option, too many chances taken. Wala nang pagbabago to. Pag ganito. Maganda na lang dito is, ikaw na lang talaga yung lalayo dito. Ingatan mo na lang yung sarili mo. Pahalagahan mo yung sarili mo. Kaya kasi dito sa connection natin, dito sa story na to, parang nakalimutan mo nang pahalagahan yung sarili mo. Nakalimutan mo na may sarili ka pala na kailangan mo din mahalin at kailangan mo din atupagin or to prioritize. Kasi dito ganito, too many chances taken, too many options, meaning too many, so many times, meaning wala na, parang naging buhay mo na siya. So, pag masaktan ka dito, parang yung iba dito sobrang madedepress talaga. So, para hindi kayo abot pa sa point na ganyan, isipin nyo, harap kayo sa salamin, kausapin nyo yung sarili nyo. Tignan niyo kung ano yung before and after ninyo. Okay pa ba kayo? Okay ka pa ba self? Kaya pa ba self? Anong gagawin natin? Ganong mga bagay. Minsan, kailangan mo lang din talaga kausapin yung sarili mo. Hindi dahil sa parang loka-loka ka ha. No. Sometimes, we really need to talk to ourselves. Kumustahin yung sarili natin. And, tignan kung okay pa ba kayo. Kasi, ganitong sitwasyon, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ha, sa ganito na nangyayari. Parang nakalimutan mo na talaga yung sarili mo. Yun. Kalimutan mo nang yung pagmamahal na meron ka sa 100%. Parang binigyan mo na lang ng 5% yung sarili mo at lahat nandun na sa kanya. So, wag ganun. Hindi maganda yun. And I think
I think most of you alam yun, nagbubulag-bulagan lang dahil sa pagmamahal. So, yun.